Kayo po ay aming buong giliw na inaanyayahan na makinig at manood sa ating programa, Ang Mabuting Balita at Iba Pa. Dito lamang sa DCBT Spirit FM 93.7, The Best! Yan po ang inspirasyon natin sa araw na ito. Ang mabuting balita, ang tungkol sa pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Tawag. Ang pagtawag niya. At yung pagtawag na ito ay hindi humihinto doon sa 12. Yes. At patuloy ang pagtawag ni Jesus sa atin para sa kadahilanang siya lamang yung talagang sadyang may kagustuhan. At ang kagustuhan niya ay hindi lang nakabase sa kanyang sarili, kundi galing ang sa pagkonsulta Diyos. sa Diyos Ama. Kailangan niyang umakyat sa bundok para alamin ang kalooban ng Diyos. Palagi siya umakyat sa bundok, Father. Yes, opo. Ano bang meron sa bundok? Yun na Bakit nga. maakyat ang ating Panginoong Jesus sa Yun bundok? nga, ang tatanungin ko sa inyo. Ah. Bakit palagi umakyat sa bundok? Oo. Alam niyo ako, gusto ko ring umaakyat sa bundok. Pag umuwi ako sa amin, sa Mansalay, pag nagbabakasyon, akyat ako doon sa bundok. Ang tawag namin Garaban. Kasi maraming mga talahiban doon, o kaya yung Kugon, no? On top of the mountain is a valley. Valley of Mansalay. Rivers, seas, tapos rice fields. Yan. Maganda kapag nandoon ka sa bundok, natatanaw mo ang lahat. Parang napakalapit mo sa langit. Yun. Palagay ko nga. At kaya nga siguro yung merong maganda sa Tanay Rizal, Father, na pinupuntahan. Opo. Na parang bundok din, pag-akyat ng mga turista doon, ay parang pumapanatag daw ang loob nila. At kitang-kita nila ang bundok. No? Kaya parang at peace, At sabi peace. nga. Opo. Kaya doon siguro, pag at peace ka, kinakausap ka ng Diyos. Doon siya, kaya doon nagmi-meet. Kaya palaging, kasi pagka dito, magulo eh. Yes. Marami kang naririnig na boses. Oo. Samantalang kapag ikay nasa bundok, you are one with nature, Yun. with creation, and with the Creator. Oo. Yun. Kaya doon niya, hindi lang tinawag, inutusan ang 12. Na makasama niya doon. Oo. At napakahalaga sa kanya na makasama niya at maging malapit sa kanya. Yun ang pinakapangunahing hangarin ni kailangan Jesus. intimate, sabi nga, intimate sa kanya. Opo. Kasi napakahirap naman na utusan mo o isang tao na wala man lang kaalam-alam sa iyo, hindi ka namang kilala. Kaya mahirap piliin basta-basta. Palagay ko, pumili sa Jesus kasi nakikita na niya ito, ang mga ito. Alam na niya. Nakikita rin niya na ang pagpunta at paglapit ng mga ito sa kanya ay hindi dahil siya ay gumagawa ng himala, hindi dahil siya ay punong-puno ng blessings, kundi talagang may interes ang mga taong ito sa kanya na mapalapit sa kanya. At yun naman, 12 napili niya. Ay, sa tingin ko naman, hindi naman sila yung mga may katangian na Opo. pinakamatalino, alam ang lahat. graduate ng kung ano, alam ang lahat. Oo. Parang sila naman ay mga ordinaryong katulad lang natin, Father. Opo, mga pangkaraniwang tao. Pangkaraniwan. May Pero pangkaraniwang siguro hangarin. nakita ng Panginoon na meron silang katangian na magpatuloy ng Na gusto niya. No. Na gusto ni Jesus. Oo nga. May katangian silang magpatuloy ng kanyang misyon. Opo. Kasi katulad si Pedro, pinipintasan nga si Pedro. Oo. Bakit? Paano? Napaka-impulsive Impulsive. niya. Ano ba impulsive sa Ay, Tagalog, di Father? pabigla-bigla at led by feelings, bugso ng damdamin. Oo. Kaya pabigla-bigla, pabigla-bigla ding mali. Hindi ba? Sabi, hindi ba nasabihan siya ng Panginoon, Pedro, tumigil ka nga dyan. Ang demonyo na kasi, pero, napakaganda naman ang katangian ni Pedro. Pag nakaisip siya
talagang doon tayo sa Diyos. That's right. Oo. Yung faithfulness niya kay Oo, Jesus. Ano? very faithful. Basta ako sa iyo, Panginoon. Yan, Oo, basta ako sa iyo, Panginoon. Pero pagka minsan Panginoon, gawin natin ito. Pinangungunahan niya si Jesus. Ay kung minsan medyo mahirap nga yung pinangungunahan mo. Oo. Kailangan tayo ay may konting pakumbaba sa pagtatrabaho. Nakaabang tayo kung anong ibibigay sa atin. Kasi meron ding mga yun nga, mas mataas sa atin. Hintayin lang natin, hindi, ganito ang gawin mo. Pag hindi mo ginawa, galit ka na doon sa leader na hindi gumagawa. Ay hindi. Ano lang, katulad sa amin sa CWL, dahil Yan po, opo. ako ay matagal na dyan, isa na sa pinakamatagal, ay nakikinig lang ako sa presidente, kung ano, Opo. kung minsan may diskusyon sila, nakikinig lang ako, tahimik lang ako, pagka tatanungin, bago ko lang sasabihin ng opinion. That's right. Kasi, Siguro kapag nakikinig kayo, ay talagang pinipigilan nyo rin ang inyong sarili, sa inyong katahimikan. Pero sinasabi nyo rin sa inyong katahimikan, ay naku, napagdaanan ko na yung mga bagay na iyan. Pero kapag, yun nga, darating ang talagang sandali na kukunin talaga ang inyong opinion. At saka, hindi naman pwede na gawin mo ito. Hindi pwede. Opo. Kasi kailangan matuto rin yung bagong leader, no? Ayon sa kanyang kapasidad at maganda naman ang mga kakayanan nila. Hindi yung ba't hindi lalo na sabi advisor. Gigilan na. Advisor ako. Ba't hindi payuhan ay hindi ka basta papasok magpayo. Usually kung hindi ka tinatanong. Right. Pero lang kung talagang magkakagulo na, magbibigay ka lang ng opinion mo. Pero hindi mo sasabihin na, itong gawin mo. Hindi. Kasi, hindi madidevelop yung leader. Yun ang ano ko, maski nung advisor ako sa Divine, sa mga estudyante. Basta, sasabihin ko, ito ang plano. Pero, kung may gagawin kayo, ipresenta nyo. Titignan natin kung pwede. At saka, pagka magpapalabas kami, Father, sinasabi ko sa kanila, kung anong naisip ninyo at maganda, yun ang gagawin. Pero, bago tayo magpalabas, magpa-practice tayo, at lahat titignan ko. Kasi ako advisor. Ibig sabihin, kasi baka mamaya may mga bata yan, may maipalabas silang hindi ayon sa ano. So, kailangan merong taga-sala. Masabi ko, ang opinion ko doon, pero kung maayos, walang problema. Walang problema. Kasi, kung minsan sasabihin, diba, sino ba advisor dyan? Ba't hindi pinayuhan yan? Ba't nag-speech ng ganun? Kaya pati speeches nila, kailangan pinapakinggan ko. Kasi, ano pa din, tingin ko dyan mga kabataan ay kulang pa rin sa maturity. Kaya i-guide lang. That's right. Mentoring. Oo, para guiding. Kaya nung motivating. Nung advisor ako dyan, katulad nga noon, sabi, hindi active. Paano mag-a-active kung hindi naman nila alam ang gagawin? That's right, So, kailangan talaga isang tao na magiging kasangkapan para yung mai-direct ang isang grupo o isang tao. Ang ginawa ko, Father, naggawa ako ng mga committees. Halimbawa, mga 6 sigurong committee yun, o may committee sa mga contest, may committee sa sports, may committee, at nag-form pa ako isang committee, yung Christ Awareness Committee. Yung kailangan, nag-aaral tayo sa Catholic school, aware tayo na yung si Christ. Yung ating identity. Yun. Kaya, mamili kayo. Hindi pwedeng walang hindi member ng committee. Halimbawa, member kayo ng department. Ma'am, wala akong hilig dyan sa lahat na yan. So, hindi ka member ng department, ay
Baka mamaya ay sabihin ko, hindi kita kilala. Kaya, kailangan pumili ka. Hindi kailangan magaling ka na dyan. Ma'am, hindi ako magaling magsayaw. Kaya ka nga sasali doon sa committee ng mga magsasayaw para matuto ka. Yan, oo. Di ba? Opo, Kaya, opo. lahat. Kaya, pagka doon sa dami ng committee na yun, wala kang kasali, ay, may katangian ka. Kaya, lahat sila, member ng committee. Kayo po, ma'am, no? Bilang yung nag-a-advise or bilang isang pinagkakatiwalaan, ay ano yung laman ng inyong isip sa bago kayo sumama o umupo doon sa inyong ginagabayan? Ano yung mga naglalaro bago matulog o yung mga bahagi ng inyong awareness? Ako, Father, una-una, Yung bang uupo na lang doon, I'm the advisor of this group, and then, sige, mag-usap kayo dyan. Parang as the need arises, ito ang, nag-draw na lang ba kayo ng inyong knowledge from out of nowhere, or talagang may naihanda na rin kayo at the back of your mind before going there, meron na rin kayong parang siniset sa inyo na pwedeng makatulong doon sa grupo o sa isang tao? Basta unang-una, Father, ay inano ko sila na tao created by God. So, meron niyang kanya-kanyang kakayanan. Oh, wow. Kaya, doon That ako kind of magdodraw. awareness, Oo. po? Na may kakayanan sila, so kaya nga nagkikreate ako ng iba-ibang committee, kung saan nila maiisip, kung saan nila, at saka yung hilig nila. Kasi kung hilig mo, at may kakayanan ka, diyan ka. Ngayon, i-develop lang natin yan. Katulad yung isasabi, Ma'am, mahilig akong magsayaw, pero hindi ako marunong magsayaw. O di diyan ka sa grupo na magsasayaw. Kasi i-develop natin yan. Kaya, pag nakasayaw siya sa isang program, makikita mo yung tuwan-tuwa siya. Naka-achieve siya, na-overcome niya yung hiya niya, ganyan. Kasi, nung mas bata rin ako, mahiyain din ako eh. Kaya nagtataka nga yung kaibigan ko, nagpunta ako sa States, bakit anong-ano na. Kasi nung mas bata ako, nahiya akong basta magsalita, maski na may isasagot ako. Kaya yun, kaya kailangan na-overcome nyo yun, palabasin ko sa kanila. Sino yung sa inyo, nag-inspire na makawala doon sa shell na iyon? There must be somebody or a teacher or you look up to na nagiging inspirasyon nyo para to become who you are, na hindi ka nandoon lamang sa isang upuan na sa gilid. There must be somebody. Marami ako kasing teacher, Father, na magagaling, no? Pero yun nga, at saka habang tumataas ako nung high school na ako, ay napapansin ko rin sa akin sarili, kaya ko pala. Kaya ko pala. Ako nga hindi nun sumasali sa mga argumentation and debate. Kasi hindi ako mahilig makipag-diskusyon. At hindi ko alam kung ano sasabihin ko dyan dahil hindi nga ako mahilig. Pero nung sabi ko, kaya ko pala. Tapos pati pag-teacher. Pati pagtuturo. Kasi, na hindi mo naman talaga unang gusto. Kasi una ko doktor eh. Yan. Tapos chemist, kung ano. Napunta ako sa teaching. Sabi ko, paano kaya magturo? Pero, yung pala, magkaroon ka ng interest doon sa iyong gagawin, sa iyong ituturo. Aralin mo. At, art pala ang pagturo. Kaya nung nagtuturo ako, sabi nila, ang galing mo magturo. Kaya yung mga dagdag na yon na pagka nag-observe, may mga comment na gano'n, yun ang nakaka-develop sa akin, magaling pala ako doon. Ma'am, pero totoo ba ang balita? Totoo ba ang balita na sa inyong pagtuturo ay mas marami ang pangaral kaysa doon sa naituro? Pasensya na, nabanggit lang. Talaga pa rin sinasabi niya, si Ma'am magsesermon na naman. Hindi, magsesermon na naman. Sorry. Talaga pa rin na, hindi naman sermon, kundi, kasi,
Pagpapaalaala. Hindi, kasi hindi komot ako ay teacher lang ng science. Yan. Ay ang papansinin ko sa iyo ay science lang. Kasi ikaw ay whole person. Kaya pag napansin ko na hindi tama yung sinasalita mo, maski na hindi science o ano, ay papansinin ko. Yan. Kasi tao ka eh, That's buo right. ka eh. Yun. Kaya Yun yung pinakapundasyon. Oo, ang dinidevelop ko ay buong tao. Hindi ako nagtuturo lang ng science lang. Magaling ka sa science kung bastos ka naman. Oh. Eh di, i-guide kita na ano. Kaya yun ang sinasabing si ma'am magsisermon. O kaya, alimbawa nung nag-abroad ako, may mga nakita ko doon na, ano, na magagandang bagay. Punta ka sa isang bansa, my God, pagkalinis-linis. Eh di, siyempre dadalhin mo yan. Alam nyo, ganyan-ganyan. Eh yun siguro sinasabi nila na akala nila out of the topic yun. Pero yun ay may nais kayong ipabatid. Oo, yun. O katulad nga yung pagmamahal sa bayani. Eh nung nagpunta ako sa Heidelberg, nakita ko may nakaalay na bulaklak kay Rizal. Na ordinaryong araw. Sa Pilipinas, sabi ko bayani natin, nag-aalay lang tayo pag birthday niya o kamatayan niya. Eh doon ordinaryong araw. May bulaklak na may bulaklak. Kaya sabi ko, ibang-iba ang pag-respect nila. Yung pagpapahalaga. Oo, pagpapahalaga. O kaya, valuing. Oo. Kasama ko minsan pamangking ko na grade 5. Naglalakad kami sa daan. Ang gaganda ng mga bulaklak dyan. Sa daan. Sabi ko, wow, maybe I can get. No. Sabi niya sa akin, no, that's not ours. That's true. Oo. Sabi niya, there's somebody who's taking care of that. Sabi ko ganyan, but it's on the road, by the road, by the road. By the wayside. Oo. Tapos sabi niya ganyan, that's not ours, that's the government's. Wow. Sabi niya, so where can I get? Sabi ko, you get it from our garden because that's ours. Or from the flower shop. Oo. Ganon ang sabi niya. Kaya siyempre, mindset nila. Mindset niya. Saka, sa bus, nakasakay ako. Okay. May kumain na bata ng candy. Tapos nandyan, nanay niya, saka siya sa tabi ko. Sabi ng bata, where can I throw this, yung balat? Sabi ng nanay niya, there's no waste can here. Walang basurahan dito. Ilagay mo muna sa iyong bulsa. Kaya wala silang kalat. That's right. Kaya yung mga ganon, na-share ko. Kaya sabi nila palagi daw ako nagsesermon. Pero hindi. Yun ang mga na-share ko mga bagay. Marami ko That's right. Naitanong ko po ito, no? Kung ano yung mga preparations ninyo, anong nasa mind ninyo kapag nag-i-engage kayo sa estudyante o kung sino man ang makakasalamuha ninyo, isang grupo man yan, sapagkat ano kaya itong laman din ng isip, palagay ko, no? Si Jesus, bago niya pinili itong mga apostol, itong 12, ay talagang meron na siyang laman sa kanyang puso't kalooban kung bakit ito ang mga tinawag niya at ano ang nakita niya sa mga ito at ano ang nais niyang gawin nila. Opo. Kasi at matutunan at siya bilang guro, no? Ako naisip ko rin, kung lahat ng kukunin niya mga ganon ay puro dalubhasa, sobrang talino, sobrang ano, ay paano naman yung wala nang puwang para sa bago? Oo, wala nang, hindi, ikaw pati na ordinaryong tao, hindi ka na maka-ano doon kasi puro matalino yan puro matalino ganon. Kaya siguro, at saka, pinapakita rin ni Jesus siguro na hindi ka man masyadong matalino, meron kang katangian na ganito. Kaya makakatulong ka. Lahat tayo may katangian, kaya makakatulong tayo. Yun siguro ano ni Jesus. Naalala ko itong mga nakadaang mga araw ay sa pagdiriwang ng banal na misa may bahagi ng unang pagbasa ang tungkol kay sa pagpili kay David
pagsunson ni propeta Samuel sa mga anak ni Jesse, no? At nasumpungan niya nga itong si David, bata pa, pastol. Hanggang sa ngayon, ang kwento ay kung papaano nainggit sa kanya si Haring Saul at pinagtangkaan ng kanyang buhay, ano? At may pagkakataon naman na si David na patayin si Saul sapagkat masyado nang nagigipit. Hindi niya ginawa. Bakit? Kasi pinili ni Yahweh si David mula sa kanyang kamusmusan, at yun ay nakuha ni Samuel, yung kalooban ni Yahweh, sapagkat ang pagpili ng Diyos sa tao ay ayon sa kapasidad ng iyong kabutihan at pagmamahal. Titingnan kanya, pipiliin kanya kasi meron sa iyong kabutihan at mayroong pagmamahal. So, hindi doon nakasandig sa galing, talino, at yaman, kundi ang kapasidad ng iyong puso na magmahal at magpatawad at tingnan ang pangyayari ayon sa pagtingin ng Diyos. Si David may gayon. Itong 12 alagad may gayon. Ngunit may ibang mga nagrekomenda, baka naman pwedeng isama nyo na ito dito. Ibig sabihin, ibang tao, kalooban nyo ng Diyos. At iba rin ang kalooban ni Jesus na kailangan may mga bagay na bahagi, may isang the bigger scheme of things, kaya naririyan. May Pedro, Bartolome, Mateo, Judas Iscariote, no? So lahat yan ay ayon sa yung kalooban ng Diyos. Opo. Kasi ang Diyos lang ang nakakaalam lahat. Kaya alam niya yun. Tayo kasing tao, kuminsan, naghuhusga tayo ayon sa alam natin. Yan, Hindi naman tayo Diyos. Ang Diyos alam niya ang ano bang dinadaanan niyang tao na yan, ano ba nangyayari sa tao na yan. So, kailangan intindihin mo rin. So, si Jesus, laman yan, kasama niya yan, kasama sa kanyang pagpili yan. Ano po? Alam niya yan. Kaya hindi tayo, yun doon na nga, Father, kung minsan yung panghuhusga, huwag nating husgahan kasi alam ng Diyos yan. At siya ang bahala dyan. Kasi maski na pinakamatinding makasalanan nga, na katulad na Magdalena, sabi nila, ba't siya pumapayag na buhusan ng pabangong paa niya, ganyan. Eh, alam nga ng Diyos ang katangian ni Magdalena. Kasi nung nagmahal siya, talagang buhos din. Buhos, oo. Tayo kuminsan kunyari tipid ang pagmamahal. Sa kanya talaga abundant. Hindi loving. natin pwedeng ikumpara ang alam natin sa alam ng Diyos. Kasi alam niya tayo, alam niya ang lahat. Opo. Kaya magtiwala tayo sa kanya na katulad ni Magdalena, na maski na gaano kabigat ang kasalanan niya, patatawarin ako nito. Basta magsisi lang ako. Tatanggapin ako. Magiging kasama ako sa kasama ako at sa kasiyahan ko niya. ang paglingkuran siya. At saka maski na tuyain pa ako ng lahat dyan, sabihin nilang batuhin nila ako, basta ito siya. si Jesus. Yun ang ano ko doon. Kaya sabi ko nga, napakahirap talagang yung tao. Huwag niyang iparis ang kanya sarili sa Diyos. Kasi hindi niya alam ang, kumbaga sa yung circumstances. No, hindi ba, Father? Kaya, yun, no? Awit tayo ng isang awiting may kaugnayan sa pagtawag ng Panginoon sa atin, at alam niyo naman, ang pagtawag ng Diyos ay hindi lamang pagtawag para maging pare o maging madre, kundi tinatawag niya tayo para una ay ano po yung requirements? Makasama niya. Tapos, at mahal na mahal niya. Mahal na mahal niya. Yun, ayaw niya tayong mahiwalay sa dahil kanya. Dahil gusto niya. Mahal na mahal niya tayo. At alam niya rin na kaya natin na umano sa kanya. Kaya pinagtsitsagaan niya tayo. Kasi umaasa siya na darating ang sandali na
matututunan natin yung kanyang pagmamahal. Pinagtsitsagaan niya tayo, sa totoo lang. Matitigas ang ulo natin kumisan. Opo, bilang tao talagang yung may mga kahinaan tayo at ganun pa man, laging nariyan ang paanyaya na come, follow me. Sumunod ka sa akin. Kasi may nakita sa Jesus sa atin na nagustuhan niya. Correct. Bawat isa sa atin yan. Walang may monopoly Opo. ng gusto ni Jesus Dahil sa tao. ang pagtawag sa atin, ito maganda po ito Ma'am Florendo. Ang pagtawag sa atin ay hindi dahil may pangangailangan sa Jesus sa atin o may magagawa tayo. Hindi. Tinawag tayo dahil gusto Mahal. niya. At saka mahal niya tayo. Mahal niya tayo. At saka, kaya nga, sabi ko, maski ano gawin mo, ang Diyos ay talagang iniintindi niya tayo. Opo. Meron man tayong kakulangan, alam niya yon. At siya yung pupuno doon sa mga kakulangang iyon. Kaya lang, huwag nating abusuhin. That's right. Kasi baka mamaya katulad nung bigla niya tayong tinawag, ay nandun tayo sa sitwasyon na saka na pansinin si Lord yan. Opo. Ay, yun ang delikado. Kasi may mga sarili tayong plano. Sarili tayong plano. Katulad ko minsan, sabi nagsimba ka kanina, hindi. Kasi meron akong sabi ko, alam mo, araw ng pangilin ngayon. Inauna dapat natin ang Diyos. Pero, sabi, kasi marami nga akong ginagawa, ganyan. Oo nga, pero, pero siyempre, hindi mo mapipilit yung mga yon na, tapos, ngayon paano, kung biglang, tinatawag ka na niya ng permanent na tawag, no, yun ang nakakatakot. Opo. Yun ang nakakakaba na mangyari. That's right. No? Katulad yung ang laking ng adjustment. Oo. Kasi hindi mo alam kung may time pa ba na, Lord, sorry, hindi ako nagsimba nung ganyan. Or Lord, katulad biglang kamatayan. Meron akong isang kwento. Oo. Pero ganun pa man, mamaya, sige, muna natin yung ikukwento pagtawag ko ng Panginoon sa atin. Ang lahat ay tinatawag niya sa mga tungkulin o gampanin na ayon sa kanyang na kaya natin, na magiging kabahagi ng ating kaligtasan at spiritual na relasyon sa kanya. It's by far the hardest thing I've ever done, to be so in love with you so long. Follow me where I go, what I do, who I know. Make it part of you to be a part of me. Follow me up and down, all the way, all around. Take my hand and say you'll follow me. It's long been on my mind, you know. It's been a long, long time. I tried to find a way that I could make you understand the way I feel about you, just how much I need you to be there where I could talk to you when there's no one else around. Follow me where I go, what I do, who I know. Make it part of you to be a part of me. Follow me up and down, all the way, all around. Take my hand and say you'll follow me. Take my hand and say you'll follow me. Kaya pag sumunod tayo, Father, bahagi tayo sa trabaho ng Diyos, sa misyon. Sa malaking plano niya. Kasi malaking plano niya
tuwing tayo ay ipapanganak, Mm-mm. kaya siguro tayo dapat ay binyagan. Aha. Mm-mm. Hindi ba, Father? Opo. Dahil sa pamamagitan ng binyag, nagkakaroon tayo ng, ano ba yung kapasidad o parang authority Mhm. na maging kabahagi ng trabaho ng Diyos. Mhm. Kasi kung hindi tayo nabinyagan, ay, Sarado ang imbudo oo, para doon sa mga possibilities natin na sa mundo ng Diyos, sa buhay ng Diyos. Kaya sinisikap natin na mga bata o kung Na matanda na, mabinyagan. mabinyagan. Para maging bukas Kasi, sila doon sa mga para other maging things. bahagi sila ng ng misyon That's ng right. Panginoon. Mhm. Kasi yun nga ang sinasabi ko, kaya noon pa din, di ba, pwede magpabinyag ka. Mm-mm. Ang ninong mo, ninang mo ay hindi mo karelihiyon, Mm-mm. ay napakahirap yun. Paano yung tutulungan ka sa iyong relihiyon kung hindi naman kayo magkarelihiyon? That's right. Di ba, Padre? Opo. Oo. Kaya ngayon, pag nagpapabinyag, kailangan ang ninong at ninang ay karelihiyon para magkatulungan. Hindi natin sinasabi na masama yung ibang relihiyon. Kaya lang, paano kanya matutulungan doon Sa relihiyon na tinanggap mo, Oo. Kung iba naman yung kanyang kung inaakay ka naman sa ibang simbahan, kung saan yun ang kanyang kabihasnan. Hindi kayo magkatagpo. Opo. Mm-mm. Kasi It's one way of snatching you from from your house. hindi naman natin sinasabing masama doon sa kanila. Kasi lalo na iba relihiyon, puro si Christ din naman ang kanilang pinapahalagan, sinasamba. At sasabihin na, ay pareho lang rin naman. Pero sa may totoo kaibahan. lang, hindi pareho. May kaibahan. Opo. Kaya nga sila nandun at nandito. Pero hindi naman natin sila kaaway. Di ba sabi ni Pope Francis? Hindi natin sila kaaway kasi kay Christ din. Kaya lang may kaibahan kuminsan ng mga paniniwala, ganyan. Kagawian, kultura. Kaya kumukuha tayo ng mga ninong at ninang na dapat yung kareliyon at yung magpapalago noong ating tinanggap. Sila ang kung wala na tayong magulang, kasi naalala ko kami puro ang ninong at ninang namin mga kapatid ng mama o kapatid ng papa o para malapit. Kaya pagpunta mo doon, nakakapayo rin siya sa iyo tungkol sa iyong pananampalataya, kung ano man. Kaya, yun ang kahalagahan ng binyag. Kaya, kasali tayo dyan sa, kasali tayo sa mga workers ni Christ. Kasali tayo sa mga imbudo. Opo. At saka yun nga, hindi ba, Father, ang tawag natin sa Catholic ay apostolic. Opo. Bakit Apostolic Church. Bakit natin tinatawag na Apostolic yung Church? isang karakter ng pagiging Katoliko ay yung pagiging apostolic natin. Na ibig sabihin, yung ating pananampalataya ay nakaugnay doon sa mga apostol na tinawag ni Jesus. Nagsimula, yung ibig sabihin, from Peter. From Peter, kaya pababa. Opo. Kaya noon pa, ang simbahan natin ay nakatayo na noon pa. Nung si San Pedro pa. Hindi pa natin alam, 2,000 years ago ko ilan. Hindi yung ngayon lang tinatag. Yun siguro ang noon sa apostolic. Kaya apostles, kaya ang tawag sa atin apostles. At yan pa ang napakalaking ipinagmamalaki ko kung ako na confidence natin bilang Kristiyano. Tinatawag na apostle ni Christ. At siguro we try our best na na mamuhay bilang isang apostol ni Christ. Na we try, no? Kasi kuminsan, siyempre, nagkakasala din tayo. Yes po. Sasabihin nila, ano bang klaseng apostol yan? Opo. Siyang unang ganon, katulad sa immigration, anong news kapon? 4
4 na abogado sa immigration. Sila pala nagpapapasok doon sa mga kung anong mga kaburastugan na ginawa sa ano. Kaya, Imagine, talagang... kaya tinanggal sila. Pero ilang tao na, marami na napapasok na gumagawa ng mga lahat ng kalalaking kalukuhan. Pinagkatiwalaan ka ni Presidente. Opo. Tapos ikaw ang kaya tinanggal yun. 4. Tsaka maraming tayong mga pulis, maraming mababait. Pero ibig sabihin, dapat yan sila mga apostol ng Presidente. Di ba? Sila ngayon ang pinagtatatanggal. At ang nakakatakot pa, yung mga tinatanggal, nagpo-form ng mga group na lalaban sa kaya napakagulo talaga ng ating... Yung grabe yung kapag ang mga kasama mo ay wala sa iyong isip. And then, not one with your mind. Oo. Kailangan yung mga makakasama mo, you are one with mind. Kaya itong mga apostol palagay ko na pinili ni Jesus ay nakikita niya sa kanila na these persons can be one in mind. With me, one in heart. With me, and one in will. No. Kahit dahil kung hindi, baka yun nga. Ibang ang kanilang gawin. Pagka hindi napagbigyan, ay yun nga, yun ang kalaban mo. Yun ang nakakatakot sa ating government ngayon. Na nakita ko nga na kaya kailangan kaisa. At saka alam natin kung ano ang gusto ni Christ. Yan. Paano nating malalaman kung hindi naman tayo nagbabasa sa buhay ni Christ, kung hindi naman tayo nagbabasa ng madadagdagan ng kaalaman natin. Ipinakikita natin ang sarili natin sa Kanya sa pamamagitan halimbawa ng pagsama sa Kanya sa bundok, sa pananalangin, no? At kasama sa paggawa ng mga himala kung wala tayo doon. Kailangan naroon tayo kung saan naroon si Jesus, no? So, yun po, no? At minsan tinatanong natin, bagamat nandoon na tayo, na likom na tayo, kasama na tayo ni Jesus, pero mayroon pa rin bahagi ng ating puso na parang kulang. At nagdududa tayo sa ating kapasidad, no? Tinatanong, bakit ako? Why me, Lord? No? So tayo rin mga hindi lamang yung mga talagang naglilingkod na tinawag ni Jesus na ordinahan o itinalaga ang sarili. Ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan ni Jesus na makikibahagi sa kanya, makipagkaisa sa kanyang misyong pagliligtas, no? At yan bilang teacher, katulad ni Ma'am Florendo, na sa pagtuturo, hindi lamang science ang ituturo. Nakaakibat dito ang pag-i-inject ng values. Anong makabubuti sa paghubog sa puso at kalooban at pagkatao ng estudyante. Kuminsan natatakot na ang mga teacher kuminsan dahil yung mga estudyante sumasagot na raw, ganyan. Ingat. At saka kuminsan, may mga magulang din na pagka nasabihan mo yung anak, susugurin ka naman. Ba't kinabi mong anak ko ganito? Kaya, ingat lang doon sa bagay na yun. So, siguro, malinaw din sa institusyon, sa isang institusyon, kung paano niya mapoprotektahan yung kung ano yung vision, mission, or goals, or talagang identity noong institution na ito yon, no? Anything na halimbawa, kasi kuminsan ang teacher pakiramdam niya ay hindi siya protektado ng institution kasi hindi rin marinaw doon sa institution kung paano ba talagang maging faithful doon sa anong outcome ang pwedeng dapat lumabas bago mag-graduate, no? Kasi ang nangyayari, mas napapaboran yung pananaw ng mga magulang, pananaw ng mga ibang grupo na ipinapasok doon sa institusyon, no? Kaya kailangan, Father, medyo firm ka, pero
yung hindi ka basta masusuway ng mga magulang ko ano mga sinasabi na ano. Pero kain ka. Kind. Oo. Opo. Kailangan kain ka magsabi. At, Naging mabait. Kasi, oo. At saka, kasi mga kabataan ngayon, tatantyahin mo rin kung ano baga ang mga ano niyan, mga na ano sa sarili at yung pagsalita. Ako, ilang taon ako nagturo? 40 plus years. Oh. Pero awa ng Diyos at siguro grasya na rin ng Diyos. Wala akong magulang na ang anak niya nagsumbong ng gano'n. Kasi at siyempre dadasalan mo rin 'yan. At kuminsan yung pagsalita mo, kuminsan pabiro, pero kuminsan hindi mo mapigilan kuminsan na biglang pero afterwards tawagin mo yung estudyante bakit mo ginawa yun. No? Kasi katulad nung minsan merong may uso nun na expression sa klase na yung sip-sip na ano nyo ba yun, Father? Opo, yung uso nagpapabango sa teacher kaya magkukwento na hindi naman dapat ikwento para siya ay maging mabango. Hindi. Ganito, sa klase ko pa din, siyempre, mayroong mga estudyante, ganyan. Siyempre, ako, magsulat ako sa blackboard, puno yan Palagi ako nakatayo nun, bira akong kasi science na. Tapos, di-erase na yon. May estudyanteng lalaki pa naman na tumayo na mag-erase. Pagka ganun, binibigay ko. Basta may nag-offer, ibibigay ko. Kasi ayaw ko siyang mapahiya. May isang babae pa naman, sabi niya, sip-sip, lakas, di tawanan. Talaga hindi ko napigilan pa din sarili ko noon. Kasi, sabi ko, will you repeat what you said? Will you repeat what you said? Not in my classroom. Hindi ko sinabi yung Father, will you repeat what you said? Alam mo, sabi ko, kung sinampal ka niyan, wala akong magagawa. Dahil siya, kung magandang intention niya na tumulong sa akin, kaya ako binigay, at sinabi mong sip-sip, ay kung na-insulto siya, at sinampal ka niya, hindi ko yan mapipigilan. Kaya sabi ko, umiyak yung sa class. Nawa din ako after Pero talagang hindi ko napigilan kasi mahirap yun, Padre. Kasi kung yung tumutulong ay honest naman siyang tumulong, tapos sisigaw ka ng sip-sip at magtatawanan pa buong klase. Baka hindi na yun tumulong pa sa mga susunod na pagkakataon sapagkat may ganong karanasan. Oo, kaya nga pala, that time later, wala nang halos sumutulong. Kasi inaano niya, binuhat lang yung bag mo, sasabihin nila sip-sip. Kaya sabi ko, maski ikaw ay araw-araw ka mag-erase ng blackboard, ay hindi tataas ang grade mo sa akin. Kaya iyak siya. Hindi ko na napigilan kasi nga, sabi ko... Isang pagpukaw din yun sa diwa. Pagising. Pero dapat pigilan ko pa sana ang sarili ko. Kasi, siyempre, mapapahiya siya, pero lalaki yun. Kaya mahirap, no? Noon namang minsan, merong pumasok, nakainom na lalaki sa klase, tapos pag-submit niya ng paper, naamoy ko. Sabi ko, wow, iba atang pabango yun naamoy ko. Di ngayon, sumagot siya, sabi niya, hindi ma'am, bad breath lang yun. Sabi ko, ganun ba? O, sige. So, hindi ko na siya pinuna. After class na lang, kasi nakainom ibang isip nun, pag nakainom, hindi ko alam. Kaya, uncontrolled na yung plan, no? So,
kinausap ko siya, tapos yun nga, sinabi niya may problema siya. Kaya yun, naging teacher yun. Kaya hanggang ngayon, mas sinasan ako niya, maski sa dilim pa kuminsan, ma'am! Sumisigaw. Sabi ko, sino ba yun? Ano pala, ganon. Kasi, yun nga, mahirap kasi kung 50 na bata ang nandyan, 50 din na taong papakisamahan mo. Kaya ang teacher ay yun talaga, hindi ako sinasabi exemplary, pero talagang kailangan nag-a-adjust ka. No? Kaya sabi ko nga, ang mag-teacher ay talagang malaking ano yan dyan sa calling ni Christ eh. Kasi tao palagi ang iyong kausap. Opo, ang kasama. Oo. Kaya yung sa at ang bawat isa niyan may kanya-kanyang pangangailangan. Oo nga. Yung bukasyon, kaya nga ang tawag natin sa teacher, bukasyon. Kaya kung wala kang bukasyon, walang anong pagtuturo baliwala yung pagtuturo. At hindi mo maiisip yung mga bagay na mahalaga na dapat ay unti-unting natututunan ng mga estudyante. Kaya mahirap. So, marami na kayong mga nakasama sa paglilingkod bilang guro, marami na rin mga estudyante na talagang may natututunan at naalaala tungkol sa pagpapakatao, no? At yan ay mahalaga sa inyo. Talagang mahalaga yan. Isang siyempre, time is of the essence. Sometimes, ay mabalitaan mo na, wala na siya. Anong nangyari sa kanya? Yung ganun bang, because of that experience, ay napapalapit ang loob nyo sa kanila, no? Na naging bahagi sila ng inyong buhay. Yun nga, kaya nga sabi ko, Father, kalimutan nyo na ang pangalan ko. Huwag nyo lang kalimutan yung mga i-remind ko sa inyo. Yun ang palagi. Ay, naalala ko tuloy, Father, yung sinabi ko kanina. Na kahapon, nagulantang naman ako sa balita na yung isa naming kababayan na anak ng mga leaders dito sa San Jose noon, ni Dr. Lara, saka ni Mrs. Lara, mga kasama ko yan sa Cursillo, ay biglang namatay sa Manila. Ilang taon na po siya? Nagbabakasyon lang. Ay, hindi ko alam pa din kung yun ay may mga 50 na o 60. Nagbabakasyon lang at uuwi pa sana sila dito. Sa Mindoro? Sa San Jose? Sa Mindoro, at naghihintay nga yung kaibigan, nahandaan siya dito. Opo. Bigla ko nakita sa Facebook na, sabi ko, kinol ko, yun nga, hindi na raw nagising. Kaya sudden death yun. Sudden death. Oo. Kaya nalungkot ako kasi alam niyo ba, Father, yun, yung mag-asawa na yun, wala sila anak. Nung first time na magpunta ako sa States, sa Seattle ako pumasok kasi nakatira doon brother ko. Nakalusot na ako sa immigration, so nandun ang brother ko. Hindi ko sinabi na may kapatid ako doon. First time ko yun. Tapos hindi nakalusot. Inaprubahan kayo ng immigration. Kasi dinasalan ko ng dinasalan. Nakatayo pa lang ako doon. Inurasyonan nyo na. Yun ang linyang pupuntahan ko. Opo. Sabi ko, pagdating ko dyan, wag mo kong tanungin kung may pera ako. Wala akong pera. Pamasahe lang. Wag mo kong tatanungin din kung saan ako titira. Kung may kapatid ako dito, wag mo kong tanungin. Ba ang iyong passport? Lord, wag mo kong tanungin. Wag mo kong tanungin, tingnan mo ang pera ko, Lord, wag mo kong tanungin. Di nung ako na, lumakad na ako. Tapos sabi niya, why do you want, what are you doing here? Nasa States na. Sabi ko, I want to see States. Yung ganyan. Tapos sabi, why, what do you want to see in States? Sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko, they said it's beautiful, so I want to see it. Yun lang ang sagot ko. Wala lang, parang si tanga-tanga kunyari. They said it's beautiful, so I want to see. What do you want to see? Naaral ko na yung mapa eh. I'm in Seattle, so I want to go to San Francisco. I want to go to ganyan.
So, sabi ko sa loob ko, ba't ko ba sinabi yun? Baka tingnan, patingin nga ang pera mo, marami kang gusto puntahan. Aba, hindi rin tinanong. Hindi rin tinanong. Kasi confidence siya na sabi mo, pupuntahan ko yan. And it's an insult to ask how much will I... meron na rin akong pangsagot kung sakaling tarungin niya. Di yun. Tapos sabi niya, okay, you go. Go na ako, nakalusot ako. Kaya pagdating ko sa ibaba, yung brother ko nandun, lusot na ako, nandito na ako. Lito ang tuwa. Ngayon yung namatay na yan, Father, ay nakatulog ako. So, pagising ko, may sulat sa tabi ko. Sabing ganyan, please dress up. You are invited to the house of Of this and that. Di nga sabi ko, sino naman nagsabing darating ako? Pagod nga akong galing sa Pilipinas kasi na-stroke yung brother ko noon. Tapos, sabi, hindi ka magbihis, kinukumbida ka. Di sige, alam mo, hindi, hanapin natin kasi meron namang, ang tawag doon sa coaching, ipagdating doon. Race, no? Oo. Aba, ang nandun, Father, yung isa sa namatay at ang asawa. Tapos kapatid niyang 2. Tapos yung isa pa galing sa Ohio, isa galing sa Las Vegas, kung ano. Sabi ko, naku, ano ba to? Sabi ko, kung ako pala ay criminal, huling-huli ako, ano ba kayo? Ay, plano na pala na nila yun. Welcome. Wow. Galing kung saan-saan. Wow. Di nga sabi ko, naku naman, sabi ko ganyan, ay bakit? Gusto namin mag-welcome. Buti kung galing sa lugar na yon. Galing kung saan-saan. From different states, no? At ang lalayo noon. Yeah, at isa yan sa nandun. Kaya organized. Wow. Pero siya, hindi ko naging estudyante kasi lalaki yan Kaya sabi kong condolence po sa family ng Lara. Sa Lara family. Condolence talaga. Gusto ko nga sana lumuwas at dadalhin ng kanya doon na sila nakatira ano ba yun? Malapit Simay Valley. Kaya sabi ko, tingnan mo si Lord, bigla ang tawag. Kaya Lord, sana handang-handa siya. Iyan. Na sumagot sa yung tawag. At yung tatay niya noon, leader dito talaga. Dito sa San Jose, San Jose. Sa Corsilio. Dr. Lana. Yung pagbubuo ng Corsilio. At saka yung si Dr. Lara din na matagal sa yung dispensary, kaya nga makita niyo ang pangalan niya. Dr. Honrado Lara Building. Yan sa dispensary. Opo. So siya pala yun. Siya. At ang nanay niya naman, nag-office noon. Kasama ko ring sa Corsilio. Kaya condolence sa family. Ng Lara. Opo. So, pero that was really a sudden death. Sudden. Kaya, at age 50 plus, no? Hindi ko na masyado kasi bata pa yun, Father. Right, Ang nag-student ko yung panganay nila at saka yung atin niyang isa pa. 2 sila, St. Joseph. No? Ang atin niya noon ay valedictorian. Nung first year of teaching ko, 4th year. Kaya sabi na-recall nyo pa, no? Galing naman ng inyong memory. Sabi nga nila, Mami, yung memory mo hanggang ngayon, marami na rin nakalimutan. Nakalimutan ko na kung sino ng opya. Very good. Sabi, nakalimutan ko na. Pero hindi, talagang, maski na hindi mo mabubura lahat ng mga experience. Kung sino kinunan ko yung nag-copy, ganyan. Pero kasi ako pag may nahuli, kukunin ko lang tahimik. Kaya hindi alam ng nakahuli na pala ako ng opya. Kasi pag ganyan, tapos tuloy ka lang ng test mo. No. Kaya lang, kung ako yun, hindi na ako makakonsentrate. Nakuha na yun. Opo. Kaya napakalungkot. Pero sabi ko nga, si Lord ang nagde-decide kung kailan niya tayo kukunin. Kaya yan na nga be ready. Right. Parang Boy Scout. Opo. No? So imagine, hanggang ngayon ay naalala nyo that si Sir Honrado Lara, magulang noong ating
kinikwento niyo po ay may naging tungkulin pala sa tagal. sa bayan, Sa dispensary. Sa dispensary at may contribution siya. No, ito yung mga bagay na tumugon sa mga paanyaya na maging kasangkapan sa common good, sa ikabubuti ng pamayanan at yun, maging Doktor din yung anak niya, yung see, namatay. Opo. Doktor. Doktor yun, pero hindi niya alam na mamamatay siya. Oo nga, At no? sa tulog pa. Kaya sabi ko nga, talaga sigurong time na. It was her, no? His time. It was his time. Oo. So, kaya hopefully, nakaredy na siya. At yun nga, ang family ay matanggap din na maluwag sa loob. Opo. Ang call ni Lord. At ipagdadasal po natin ang kanyang name. Mamaya, hingin ko po ang pangalan niya. Ano po? Call ni Lord yan. Dr. Lito Lara. Okay. Si Dr. Lito Lara. Condolence po sa pamilyang mga naulila ni Dr. Lito Lara. Opo. So, ang dami nating napag-usapan, Ma'am Nita, at yun lamang yung ating isang portion lamang ng pagtawag sa atin ng Diyos, no? Na meron tayong puwang sa kanyang misyong pagliligtas. Ano po? At pinipili tayo ng Panginoong Hesus hindi dahil sa ating pwedeng kagalingan at pangangailangan niya. Hindi po, kundi gusto niya tayo na makasama niya sa kanyang misyon. At sana hanggang ngayon marami ang tumugon. Opo. At huwag magtanong na bakit ako ang tinawag. No? Huwag ka na magtanong ng bakit. Ang importante, love ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Gusto ka niya. At yun. He wants you to be part of His team. Ka-team niya tayo. Yes. Kaya nga ako natutuwa, ay bahagi ako sa team ni Lord. Yan. Imagine. That's right. Bahagi ako sa kanyang apostoles na tinatawag. Ngayon, kung ako'y karapat-dapat, yan ang hindi ko alam. Pero yan ang pinagdarasal natin. Sabi nga po, yes, hindi tayo karapat-dapat, pero ginagawa tayong karapat-dapat niya. Yun nga. Siya rin na makakagawa niyan. At siyempre, sa atin ding pagsisikap, no? Kasi hindi naman tayo magagawang karapat-dapat kung hindi rin tayo nagsisikap. Katulad din sa ating buhay, paano ka magiging karapat-dapat kung nakahiga ka maghapon sa bahay? Yes, you have to show up. Oo. Kailangan, sabi nga, magpakita. Ngayon, everyday, sabi nga, bumangon ka, magbihis ka, at magpresenta ka ng iyong sarili. Lumakad ka kung ano ang kaya mong gawin. Oo. At sundin ang utos. Marami pa tayong kayang gawin, Father, sa ating kapwa. Opo. Kailangan lang tayo maging, sabi nga, creative. Kaya mag-create ka ng ano magagawa mo ngayong araw na to, Father. Ngayon, nakaradyo na ako, di may nagawa na rin tayo. That's right. Ngayon, supposed to be kahapon tayo, wala nga. Ma'am Nita. Kaya lang medyo abala tayo kahapon sapagkat merong 40 children na syempre dumaan sa pagtanggap ng sakramento ng pakikipagkasundo, confession, first time. At hindi natin alam kung kailan ulit sila magkukumpisal. Baka siguro kapag ikakasal na sila o what. No? At after the confession is the reception of the first communion. Pero alam niyo, Padre, napakaganda yung first communion. Opo. Diyan ito sa Pag-asa, Santa Rita, Pag-asa. Kasi yung mga bata, talagang excited na excited ano sila. Ano kaya ito? Tatanggapin ko si Jesus. Tatanggapin niya si Jesus. Na napakaganda talaga kasi pati pagdasal nila, nakabelo sila, kamay, ganyan. Shirt, white kaya dress. lang, after that kumisan, wala na. Hindi na nakasimba. Kaya nga ang paalaala ko sa kanila ay ito na yung simula na ikaw ay may dahilan para magsimba linggo-linggo. Kailangan, Father, suporta ng magulang. Oo. Kasi kung sasabihin, magsisimba ko ngayon, magsimba ka, marami kang gagawin, ganyan. Yun nga, Yun na, nawawala na. Yung mga tukso talaga ay pumipigil sa mga bata para lumapit kay Jesus. Huwag niyong
Pigilan ang mga batang lumapit sa akin sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya, yung mga magulang dapat ang number one. Yan ang pasasalamat ko kasi nga, mga magulang ko talagang from my lola to maliit pa talagang hingi ka ng tulong sa Diyos. Maski na marami kang kinakain, maski na basta sa Diyos galing yan. Palaging ganon. Kaya, pagka hindi, wala simba-simba. Sige, magtrabaho ka dyan. Napakalungkot nun, Father. Kasi yung ibang bata talagang hindi nila, nalilito sila. Sabihin sa school, magsimba ka. Sabihin ng nanay, huwag ka magsimba. Yun talaga ang nalilito sila kung ano ang kanilang gagawin. Dapat sundin, opo. Kailangan, sabi ko nga, mga magulang, encourage them to be close to the church, to be close especially to God. No? At saka, pagtatanaw din natin ng utang na loob natin. Maski nanay natin, tatay natin, kayo ay binigyan ng biyaya ng Diyos. Linalang kayo unang-una, nagtagpo kayo mag-asawa, binayaan kayo. Ayan ay utang na loob natin sa Diyos yan. Kaya tuwan-tuwa ako doon sa mga mag-asawa na nagsisimba kasama mga anak bata, na basta araw ng linggo. Hindi naman sinabi magsimba kayo araw-araw, pero talaga nakakatuwang tignan. Opo. At nasasanay ang mga bata sa pagkaakit sa mga bagay na banal at sagrado katulad ng simbahan. No? Na tahanan ito na kung saan ay pwede kang pumasok at magdasal kaysa yung hindi man lang napapasok ang loob ng simbahan. At saka pagpapatibay din yan sa ating mga anak. Pagka ang anak mo ay hinubog mo sa ganyan, tumitibay siya sa ganyan. Kasi kung nagagalit siya, may tinatakbuhan siyang simbahan. That's right. Diba? Tatakbo siya doon. May mga sandali ng buhay na hindi mo maunawaan ang iyong nararanasan. Doon siya nagsusumbong. Opo. Lord, ganito. Kaya, yun. Kaya, ako, wala akong magulang, walang Kaya, saan ang takbuhan ko? Sa simbahan. Hanggang ngayon. Basta meron akong problema, sa simbahan takbuhan ko. Kasi, doon ka lang mapapanatag, doon ka makakapagsabi kung ano gusto mo sabihin, kung gusto mo umiyak doon, kung gusto mo Kasi alam din niya yan. Alam ni Lord. Kaya lang, iniintay niya nga, sabi ko, na magsabi tayo. Sasabihin naman, ano bang meron doon sa simbahan? Wala naman doon. Papaano? Pero alalahanin natin na ang simbahan ay itinalaga rin yan sa Diyos. No? Bago yan buksan, bago yan lubusang ipagdiwang ang banal na misa dyan at mga gawaing pagsamba at pangkabanalan, no? Sakramento, ayan ay hinagod ang altar ng langis, katulad din ng pagbuhos ng langis sa ulo ni David, no? At ng mga hari, no? Itinalaga, no? At tinawag ang mga anghel at mga banal, litaniya, bumaba ang langit. Nabuksan na lahat, bumaba doon sa simbahang iyon at pinabanal ang lugar na iyon. So, kapag bumaba na ang presensya ng Diyos doon, hindi nangangahulugang walang tao doon o walang presensya doon ng Diyos. Naroroon ang presensya niyo sa mga haligi, sa altar, sa kung anumang meron doon. Kaya yun ay nagiging kaakit-akit sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. Kung hindi natin mararanasan yon at nakadarang ang ating sarili sa makamundong bagay, iba ang presensya na ibinagkakaloob sa atin ng simbahan. Kaya nga, di ba, Padre, pag may inaalihan ng demonyo, takot pumasok sa simbahan. Doon dinadala ng pare. At sumisigaw yan, nagagalit. Yes, kasi ibang lugar yon, no? Nakakatuwa doon sa, madami tayong kwento. Kasi naasign ako sa Paluan at may isang lugar po doon, lumang-lumang lugar na tinawag ngayong Pinagbayanan. Dati siya bayan, no? At may gusali doon, may struktura doon,
dati yung simbahan noon pa man. At yun ay pinasara noong 1767, yung simbahan sa Pinagbayanan. Natabunan na siya ng malalaking mga puno, kinatakutan na siya ng mga katutubo, pero ngayon ay nalinis iyon. Talaga? Yes, nalinis iyon. At sa unang pagkakataon na misahan yon ni Father Jerry, kasama po ako. Talaga? Father Jerry kausapin noong 2017, 250 years ago that the last mass was held in that church. Talaga? And then 250 years later, 2017, finally nagkaroon ng banal na misa doon. At alam niyo po ba, bago nangyari yon ay dinag-prepare kami ng mga bibinyagan din at mag-first communion. 50 bininyagan, 25 doon nag-first communion. Pero bago yan, nagro-rosaryo muna kami. Nagro-rosaryo kami. At pinaka-last part ng October 31, nag-rosaryo kami mula doon sa community, papatungo doon sa simbahan. Ay, inabot kami ng gabi, alas 6. No, naglakad kami, mga kandila kami. Di mga bata natatakot. Ay, pupunta tayo doon gabi. Sa unang pagkakataon, alam niyo ba ang nangyari? Dami namin doon. May kanya-kanya kandila. Pagdating namin doon sa loob ng simbahan, ang mga bata kanya-kanyang tirik dito, nawala ang kanilang takot. Ibig sabihin, that place was a peaceful place, a solemn place, a place of prayer. Kasi wala man lang nakaisip sa kanila. Hindi. Bagos, we sang there, at ang ganda ng kandila, ganda ng liwanag doon, solemne. Gabi yun, ha? Ibig sabihin talaga, hindi man siya nasimbahan for 250 years, ang simbahang yun ay buhay. But when you pray there, somebody is, the church, the triumphant church na idea natin, ay buhay. At doon ako nagdasal. Kung ano man ang kagandahan na nangyayari sa aking buhay, bunga yan ang pagdarasal ko doon. Talaga. Sinisimbahan na ngayon yun, Father. Kapag piyesta at kapag dumarating ang pari. At least, na-revive na. Yes, at yun ang kailangan nating maisaayos muli. Ang katutulong sa atin doon, ang National Historical Commission, ang gobyerno, ang probinsya, at syempre ang NHCP, yan ang mga hihinga natin ng tulong doon. National Cultural Heritage Commission, parang ganon, of the Philippines. Sabi ko nga, maraming kumbaga, yan ay parang himala. Simbahan ay isang lugar kung saan we find consolation. At saka peace. Peace. And grace. Maawa ka lang sa pader niyan. Kaya nga yung natutuwa rin ako doon sa ibang mga tricycle drivers. Yes. Pagdadaan kami sa may simbahan, nakikita ko the recognition, tatanggalin ang sombrero, nagsasign of the cross. Sign of the cross, because they acknowledge the presence of God. Sa noon, nakita ko pa, talaga pinakana sa Baguio. Diyos ko, yung mga drivers doon, talagang pagtigil ng nagsasign of the cross. Talagang sabi ko, at least recognition of the divine presence. Presensyang banal. Yung iba, kumisan, hindi na rin tama ang pag-sign of the cross. Pero at least, sabi ko, Lord, ano pa rin, aware din sila na merong dinadasalan. Opo. Well, Ma'am Nita, ang dami nating napag-usapan, ang dami nating dinala tayo sa maraming tema, topic, pero ang pinababatid sa atin, ang Diyos nag-aanyaya sa atin, pinipili tayo para makasama niya at gusto niya tayong kasama. Kaya, nung tinawag kayo, Father, anong year yun? Nung kayo nagpari, tapos kailan kayo naordinahan? Kaya yun ang tawag sa inyo ni Lord. Opo. Ako, ang tawag naman siguro, hindi ko alam kung as a teacher or kasi maliit pa ako, sumasali na ako diyan sa mga Legion of Mary, kung ano-ano. Mga maliliit na tawag ng Panginoon ay huwag natin babaliwalain. Kasi kuminsan niya sa maliit na tawag, doon tayo lalong nagiging banal. No? Kuminsan may tawag na
nangingibabaw din yung pagka-tao natin na, natamad ako. Hindi na ako Pero ganun talaga po siguro yon kasi tayo ay yung binibigyan ng kamulatan tungkol sa ating sarili, tungkol sa kamulatan natin sa Diyos, at kamulatan natin sa ating komunidad kung saan tayo napapabilang. At saka binigyan tayo ng freedom. Yun na. Binigyan tayo ng freedom na mag-decide anong gusto mong gawin. Pero sana palaging sa kabutihan. Yes. Tayo matawag. Yun That's pa. right. Wow. Papaalam na po tayo. Salamat po sa inyong pag-antabay. Nako, sana po ay nasihan kayo sa aming mga napag-usapan dito sa ating programang Mabuting Balita at iba pa. Dito lamang sa DZBT Spirit FM 93.7. At sa pag-antabay po at pag-panunood sa ating FB live streaming sa DCBT Live. At kasama ko po ang ating napakahusay at napakabait, napakasipag, aktibo, si Ma'am Nita Florendo ng Apostolico Vicariato ng San Jose. Yes, dito po sa Mindoro. Alam niyo ba, Father, na hindi ako umalis dito? From the time na nagturo ako hanggang nag-retire ako, kasi dapat 3 times akong na-invite na magtrabaho na sa States. Opo. Natanggap na yung aking application. Opo. Hindi ko pinadala nung pinadala na ako ng ano. Kaya sabi ko, balang araw pag-uusapan natin yan. Siguro, po? gusto ni Lord siguro dito. Right. Talaga. At maraming pumigil sa iyo. Dahil gusto ni Lord, manatili po kayo dito sapagkat kailangan ng inyong caliber. No? Kalibre. Kaya, sabi mo, hindi ka nagpunta. Ako, hindi ko pinadala. And that's God's calling. Kaya nga, sabi ko, siguro siya rin nag-decide. I always feel it na siya rin siguro nag-decide. Yes po. Dasalan lang. Sige, Wow. Father. Salamat po, Mamita. At tayo magpapaalam na. Sa ngalan po ng ating mahal at kagalang-galang na obispo, Bishop Pablito Martinez Tagura SVDDD, Ama ng Apostoliko Vicariato ng San Jose, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Sa inyong pagsubaybay. At sana po ay may napadaloy kami sa inyong biyaya. God bless you. We love you. Bye-bye po. See you sa susunod na episode. Kayo po ay aming buong giliw na inaanyayahan na makinig at manood sa ating programa, Ang Mabuting Balita at Iba Pa. Dito lamang sa DCBT Spirit FM 93.7, the best!